Father James Consansino. At ngayon mga kapatid ay masaya akong nakakabalik na. No, simulat ako ay nagpahinga dahil ako ay nagkasakit. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagdarasal at sa inyong financial na support na kung saan ay talagang nakatulong sa aking maagang pagpapagaling. At ngayon nakakabalik na sa pagserbisyo para sa ating Panginoon. No, hanggat ako'y buhay, mananatili ako sa pagtatanggol ng ating inang simbahan para na rin sa kaligtasan ng ating mga kapatid na mga Katoliko. Mga kapatid, ngayon ay may tatalakayin tayo ngayon na isang nag-viral na video. Alam ko na marami sa inyo ngayon nakikita na to na video at marami nang nagbigay ng kanilang mga sarit-saring mga reaksyon patungkol dito. Pero hayaan nyo rin mga kapatid na pakinggan din ang aking komentaryo patungkol dito dahil ako naman ay dating born again at tagal ko silang kilala at alam na alam ko sila sapagkat kasama nila ako dati, no? Bibigyan ko ng komentaryo itong pastora ng born again na kung saan gumagawa sila ng video na para bang nang bubuli sa isa sa kanilang mga membro na lumilipat ng ibang church. Tingnan nyo ang video mga kapatid. Dito tayo. Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may nila na akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ay, ako talaga yan. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Hindi naman daw siya magbabackslide. Ay, may ganun ba? May ganun? Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? Ayan. So nakita niyo mga kapatid yung video na yon kung paano nila binubuli yung kanilang kasamahan nang dahil lamang napagdesisyonan ng kanilang kasamahan na lilipat ng ibang church. Ngayon, ano ba ang pwede nating makomentaryo patungkol dito? Abangan nyo mga kapatid. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. Una, mga kapatid, isa sa mga napapansin ko dito talaga ay bullying. Pinapahiya ng pastorang ito ang kanyang dating membro na kung saan ay napagdesisyon na nalilipat ng church. Sa mga Katolikong nakikinig ngayon na hindi masyado nakaka-relate o nakakaintindi sa kung ano talaga ang nangyari, ako, makakapagsalita ako patungkol dito dahil unang-una, dati akong born again. Pangalawa, nangyari din sa akin yung palipat-lipat ng simbahan. No? Ang iba dito, mga born again na nagko-comment, sabi nila, hindi daw ako born again, hindi ako tunay na born again. Dahil ang tunay na born again ay hindi babalik sa kung saan siya nanggaling. Ang tunay na born again ay hindi lilipat sa Katoliko. Para kayong mga ignorante. Pinanganak na akong born again, binautismuhan akong born again, lumaki akong born again, pinangaralan ako bilang isang born again, tapos sasabihin nyo hindi ako born again. Ang problema kasi sa inyong mga born again, tinatanggap nyo lang kung ano yung mabubuti, pero yung masama, tinatakwil nyo. Pag may napansin kayo sa inyong kasamahan na naglalasing, kasamahan nyo sa born again church, tapos naglalasing, sasabihin nyo kagad, ay hindi yan born again, hindi yan kasamahan namin. Pero kaming mga Katoliko, kahit yung mga nasa bilangguan, kahit yung mga preso, pag sinasabi nilang Katoliko sila, tinatanggap namin, yes, Katoliko sila. Kahit sila'y makasalanan, Katoliko sila. Bakit? Ang simbahang Katoliko ay hindi po lugar ng mga santo, kundi ito ay pagalingan ng tinatawag na ng mga may sakit na siyang makasalanan.
The church is not the club for the saints. It is the hospital for the sinners. So, kayong mga born again, hipokrito kayo masyado na gusto nyo, puro banal yung mga nasa sa loob ng simbahan nyo. Hindi pwede yan because Christ already said in His Word sa Biblia na hindi siya pumunta para sa mga taong banal. Pumunta siya para sa mga taong makasalanan. Kaya, huwag niyong sasabihin na hindi ako born again sapagkat ako yung naging isang Katoliko. Kasama niyo ako dati at siguro nga mas alam ko pa yung kalakaran niyo kaysa sa inyo. Masyado kayong hipokrito kapag ang kasama niyo ay makasalanan or siguro basagolero. Hindi niyo inaangkin na isang born again. Pero kaming mga Katoliko, kahit pa mamamatay tao yan, the fact na siya'y bininyagan bilang isang Katoliko, Katoliko pa rin siya. Yun nga lang, hindi siya practicing Catholic. Okay? Kailangan maunawaan natin na ang Katoliko, merong practicing Catholic, ibig sabihin, ito yung mga Katolikong gumagawa ng kalooban ng Diyos, nagsisimba, nangangaral, nag-evangelize, nagdarasal, gumagawa ng mabuti. Ito yung practicing Catholic. Pero merong ding Katoliko na Katoliko lamang sa pangalan, pero hindi naman practicing, tinatawag nating practicing Catholic. Same as sa inyo sa born again. Sa inyo sa born again, alam ko merong practicing born again na gumagawa ng mabuti, nag-evangelize, no, nagpo-praise and worship, devotional, meditation, prayer, Bible reading. Alam ko sa inyo yan. Pero hindi din natin maiiwasan. Meron din kayong membro basagolero. Huwag nyo namang itanggi yan. So ako naman dati, nung ako pa'y dating isang born again, hindi naman ako basagolero. Hindi naman ako mamamatay tao. Kundi akong isang evangelist. Yun nga lang, sa pagiging evangelist ko ay nabuksan ng aking isipan, pinapapakumbaba ko ang aking puso at tinanggap ang katotohanan na ang born again ay hindi tayo ng ating Panginoong Hesus, kundi tayo lamang ng isang pastor. Kaya umalis ako sa pagiging born again sapagkat tinanggap ko ang katotohanan na itong born again na inaaniban ko, hindi ito tayo ng ating Panginoong Hesus. Ang gusto kong malaman, alin at sino ang tinayo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat sinabi sa Biblia, Acts chapter 7 verse 48, sinasabi doon, ang Diyos hindi naninirahan sa mga bahay na tayo lamang ng tao. So how comes na manatili ako sa born again, itayo lamang to ng isang pastor at hindi ng Diyos? Ang hinahanap ko ngayon, kung ano yung simbahan na itinayo ng Diyos. Nung dati pa isang akong born again, kaya alam na alam ko to ang karanasan ng isang nabubuli sa palipat-lipat ng simbahan. Ayoko na lang sabihin kung ano yung unang simbahan ko for my respect to that church, no? Kahit anong gagawin ko, may respeto pa rin ako sa kanila. Una, mga kapatid, nabilong ako sa isang church. Okay, malaking simbahan to. No, dito ako na binyagan. No, dito ako na receive ko ang baptisan. So, baptism dedication, dito ako na-dedicate kasi sa amin sa born again, before ka mabautismuhan, no, dadaan ka sa dedication, no? So dito ako na-dedicate. Isa tong malaking simbahan. And my family is what we call this, a devoted Protestant, no? There was a time na medyo may problema sa loob ng simbahan namin doon sa born again, yung simbahan na kinagisnan ko. Kaya ang pamilya ko nagdesisyon na lumipat ng isang simbahan. So itong simbahan na itong nilipatan, born again pa rin. Pero ang kaibahan lang, maliit na simbahan. Maliit na small church or house church lang. So doon naman medyo maganda naman ang takbo. Ang problema naman din ay meron naman mga personal issues na dinidil ng pamilya ko between my family and the pastor ng isang maliit na simbahan. Kaya dahil medyo mature na ako at that time, I was 12 years old at that time, nagdesisyon ako na humiwalay sa aking pamilya. Yung pamilya ko nanatili doon sa isang simbahan, yung simbahang maliit, yung house church. Ako naman, lumipat ako ng isang simbahan na medyo malaki-laki rin. So, napabilong din ako sa mga kabataan doon, youth, pero hindi natin maiwasan na medyo maging malapit ako sa pastor sapagkat hindi naman talaga din maiiwasan na nakitaan din ako ng pastor ko ng skills, no?
on evangelization. Kaya parang medyo malapit ako sa pastor ko kasi masyadong mataas yung magnet ko na mang-akay ng mga Katoliko patungo sa born again. So, nangdoon na, nagsilabasan ng mga inggit-inggitan. So, sinisiraan ako, pinopolitika ako sa loob ng born again church. Kaya, nagpaalam ako sa pastor ko. Sabi ko, pastor, hindi ko kaya na ganito. Napapasok ko ng simbahan na para bang hindi ako belong. No, alam ko naman si Kristo ang pinupunta ko dito. Si Jesus ang pinupunta ko dito. Pero, ang environment ko, parang papasok pala ako ng pintuan. Ang tingin na sa akin ng tao, para na akong papatayin. So, nagpaalam ako na lilipat ng isang church. Ang problema, yung pastor ko naman ay iniba niya ang meaning ng pagpapaalam ko. Ang dami niya yung mga sinasabi, rebellious ako, isa akong matigas ng ulo, hindi nakikinig sa leader, ganito. Ang daming mga sinasabi. Nabibigla ako, lilipat lang naman ako ng church, hindi naman ako mawawala kay Lord, magpatuloy naman ako sa pagdarasal, magpatuloy naman ako sa devotional, magpatuloy naman ako sa evangelization, magpatuloy naman ako sa ministry, lilipat lang naman ako ng simbahan. How comes na nagiging rebellious yun? So there was a question mark sa akin. May question mark, bakit ganito sa kanila? Na kapag lilipat ka ng simbahan, wala ka namang ginawang masama, magpapatuloy ka naman sa kung anong mga kabutihang ginagawa mo, bakit nagiging rebellious ako? So, sabi ko, pastor, ayon sa gusto mo, lilipat ako ng simbahan. Kaya lumipat ako ng simbahan. Itong huling simbahan ako bago ako na-convert, yung Christ the Healer kay Pastor Cubos. Mention ko na kasi sikat na sikat yan eh. Wag lang yung mga previous kasi maliliit lang yun, naaawa din ako. No? So, at that time, so paglipat ko na kay Pastor Cubos, doon na ako medyo nagiging agresibo. Na talagang sumeseryoso na ako sa pag-evangelize. At doon ako nabautismuhan kay Pastor Cubos because I was 13 years old at that time nung ako'y nabautismuhan. Kasi ang requirement sa akin, sa amin sa born again, siguro 12 to 13 bago ka bautismuhan. So mga kapatid, ito ang nangyari. During sa aking paglilipat-lipat ng simbahan, pero yung simbahan na nililipat-lipat ko, puro pa rin yung mga born again. Ang pinagkakatakahan ko lang, bakit nakapaglilipat ako ng simbahan na pareho lang namang born again, nagagalit sila. Samantalang sa simbahang Katoliko, like for example, belong ka sa tinatawag na Santo Niño Parish, tapos lumipat ka ng ibang parokya na San Lorenzo Ruiz Parish, tapos nalaman ng pare na lumipat ka doon sa San Lorenzo Ruiz, magagalit ba ang pare? May narinig ka bang pare na nagagalit, na rebellious ka dahil lumipat ka doon sa San Lorenzo Ruiz, dapat dito ka lang sa Santo Niño? Wala. Pero kapag aanib ka sa born again, sa isang particular church, tapos lilipat ka ng ibang church, sasabihan kang rebellious. Kaya nagtataka ako. So, there was a question mark, malaking question mark sa akin na, ano ba ang kaibahan ng simbahan na nililipatan ko? Pareho lang naman to born again. So, ininvestiga ko bakit ganun ang reaksyon ng mga pastor na kapag lilipat-lipat ako. Naalala ko ang isang leader ko dati sa G12, sa born again, tinawag niya akong isang hopping Christian. Kasi talon daw ako ng talon. Tapos may binigay pa siyang example na isang tawag nito, tanim. Kung ang binhi ng isang tanim, itatanim sa isang lupa, tapos kukunin na naman, tapos ililipat naman sa isang lupa, tapos kukunin naman, ililipat naman sa ibang lupa, tutubo ba ang tanim? Natural, hindi talaga tutubo dahil palipat-lipat. Kaya ginawang example sa akin. Kaya James, hindi ka natutubo sa pagiging born again mo kasi lipat ka ng lipat. So, ibig sabihin, dito ko napapansin na kung ililipat lang naman ako ng isang lupa, kung itong lupa na ito ay maliit, tapos medyo malaki na ako, kailangan ko lilipat ng medyo malaking lupa. Ibig bang sabihin, hindi na mag-grow? Ganun ba ang pagkakaintindi yung mga born again? Bakit? Yung lupa nyo at lupa na nilipatan ko, hindi ba magkaparehong lupa? Yung Diyos na sinasamba nyo at yung Diyos na nilipatan kong simbahan sa born again, hindi ba pareho sa Diyos nyo? So, ibig sabihin, dito ko nakita mga kapatid, una, kung bakit
itong mga pastor ay masyadong affected kapag ang isa sa kanilang membro ay lilipat ng ibang church kasi una, hindi talaga sila nagkakaisa. Walang pagkakaisa sa kanila. Kasi kung tunay silang nagkakaisa, kahit pasangkang simbahan na sumasamba sa born again, as long as born again, wala kang problema. Ang problema dyan, nagsasamba ka dito sa isang simbahan sa born again, tapos lilipat ka sa isang born again, tapos sasabihin nilang rebellious, ibig sabihin, magkaiba pala Diyos nyo. Magkaiba pala ang turo nyo. Hindi pala kayo parehong mga born again. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, may klase-klaseng born again pala to. Kasi nabibigla ako. Wala naman tayong problema pagdating sa mga ganon. Kung sa atin sa simbahang Katoliko, sumasamba ka dyan nagsisimba ka sa San Pedro Cathedral, tapos parang sabi mo, ay gusto kong lilipat sa St. Jude Parish. So lilipat ka ng St. Jude Parish, may pare bang magreklamo? Wala. Bakit hindi nagrereklamo ang pare kung saan ka nagsisimba as long as simbahang Katoliko? Sapagkat alam ng pare na ang simbahan na nilipatan mo, kung saan ka magiging aktibo, ay parehong simbahan ng Diyos. Ang San Pedro Cathedral at ang St. Jude Parish, ang San Lorenzo Ruiz Parish, ang San Antonio de Padua Parish, parehong simbahang Katoliko. Walang problema kahit saan ka. As long as magpatuloy ka sa iyong kabutihang mga ginagawa, magpatuloy ka sa paglilingkod ng Diyos, sa Diyos, magpatuloy ka sa pagbabasa ng Biblia, magpatuloy ka sa pagdarasal, magpatuloy ka magpapukumbaba, basta magpatuloy ka. Walang problema ang pare. Pero itong pastora na ito, sinasabi na lilipat lang naman daw siya ng church. Magpatuloy naman din siya ng kanyang pagdarasal. Magpe-pray pa naman daw siya. Magdi-devotional pa naman daw siya. Mag-soaking in the presence of the Lord pa naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Oh, yun na naman nga eh. Magpatuloy naman pala sa Diyos, lilipat lang siya ng simbahan. Anong problema mo? So, ibig sabihin, may tinatawag kayong hindi pagkakaisa, kayong mga born again. Kaya natamaan kayo sa talata ito. Basahin natin ang Jude chapter 1 verse 19 or Judas. Hindi po to si Judas Iscariote na nagtraidor sa ating Panginoon. Ito po si Saint Jude Thaddeus, no? Saint Jude Thaddeus. San Judas Thaddeus. Basahin natin ang Jude chapter 1 verse 19 or Judas chapter 1 verse 19. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga makamundo at wala sa kanila ang espiritu. So dito natin makikita mga kapatid na una, bakit masyadong affected sila? Dahil yung kanilang yung kanilang membro ay lilipat lang ng ibang church, ay hindi sila nagkakaisa. Nasa kanila ang pagkakabahabahagi at wala sa kanilang pagkakaisa. Anong sinabi sa Jude chapter 1 verse 19? Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga makamundo at wala sa kanila ang espiritu. O, mamili ka. Saan ka? Sa born again na nandyan ang pagkakabahabahagi? O dito ka sa Katoliko na kahit saan ka sisimba, wala kang problema. Basta kayo magpatuloy ka lang sa Panginoon. Yan ang number one. Kung bakit affected sila? Sapagkat wala silang pagkakaisa. Eh bakit ka manatili sa simbang wala namang pagkakaisa? Naalala ko pa yung dati pa akong born again, isa sa mga pinakamalaking issue noon that time dahil yung dalawang simbahan nag-aaway kasi nag-aagawan sila ng tupa. Hindi yung tupa na literal na tupa, kundi yung tupa yung tinutukoy yung mga tao. Nag-agawan sila ng tao. Yung isang simbahan, nire-recruit yung mga membro doon sa kabilang simbahan. Ganon din ang kabilang simbahan, nire-recruit din niya ang mga membro ng isang simbahan. Nag-aaway-away sila, nag-aagawan ng membro. Ano ba kayo? Tapos yan ang sasabihin nyo sa aming walang religion na makakapagligtas. Brady, nag-share lang naman kami ng word of God. Hindi naman to pagpapalit ng religion. Hindi naman pinapalitan yung religion nyo. Pinapatanggap lang namin ang relasyon nyo sa Panginoong Hesus. Wala namang religion makapagligtas pero nag-agawan kayo ng membro. Ano ba yan? Kung wala naman palang religion makakapagligtas, eh bakit nyo pipilitin ang taong manatili sa inyong simbahan? Eh kung gusto niya lilipat ng ibang simbahan, wala naman palang religion makapagligtas. See, nakikita niyo yung pagkahipokrito nyo.
Tapos ngayon, ang lakas ng loob nyong mga taki sa Katoliko, kayo nga nagkakagulo-gulo. Hindi ko na nga talagang sadya talaga kayong pansinin. Pero nakakairita kayo kung gaya ng ginagawa ng pastorang ito. Na akalain mo ang preaching, walang religion na makakapagligtas, walang relihiyon makakapagligtas, only Jesus. Pero kapag lilipat yung kanilang isang membro sa kabilang simbahan, binabatikos nyo, binubuli nyo, sinasabihan yung rebellious. Anong nangyari? 2023 na. Ano ba yan? Anong klaseng mga pastora kayo? So see, number 1 pa lang yan. Dito tayo sa number 2. Anong reason kung bakit affected sila na lilipat ang kanilang miyembro sa kabilang simbahan? Pareho namang born again. Dahil mababawasan ang kanilang tithes. Maglokohan pa ba tayo dito ngayon? Maglokohan pa tayo? Alam na alam ko ang inyong kalakaran sapagkat alam ko kayo diretsaan dahil kayo ay mga kasamahan ko dati. Alam na alam ko kayo diretsaan. At ako po'y naging isang malapit sa mga pastor. Kaya nga naiinggit sa akin ng ibang mga youth Dati nung ako isang born again, ginagawan ako ng istorya, pinopolitik ako sapagkat alam nilang malapit ako sa pastor. At alam na alam ko ang trabaho ng isang pastor. Kaya wag na tayo maglukuhan dito na ang dami pa nating istorya na hindi naman tithes ninyo. Relasyon naman ng Panginoon ang gusto namang ibahagi, pag-ibig ng Diyos, hindi naman kami nag-aatake. Naku, huwag nyo na akong gamitan ng ganyan mga kapatid. Diretsaan na tayo. Huwag na yung mga pasikot na istorya. Huwag na yung mga laro-laro. Diretso na tayo. Alam na alam natin na bakit tayo masyadong affected kapag ang isang membro nyo lilipat ng ibang church. Kahit naman pareho lang kayo born again, sapagkat alam nyo mabawasan ang tithes nyo. Gumawa ako ng social experiment patungkol dyan. Sinasabi ko sa inyo, ako kapag nag-observe ako ng isang bagay, hindi po ko basta-basta nag-observe lang. Gumagawa ako ng step. Nagkaroon ako ng social experiment. Tinitestingan ko lang itong pastor. Dito ako na simbahan nagsisimba. Like for example lang to hindi ito totoo. Example lang, kasi alam ko ang tunay na pangalan ng simbahan na yun, pero ayaw kong banggitin. Lagyan natin ng alias. Lagyan natin ng alias na KLM Church. Ano man yung KLM Church? Kami lang maliligtas. Kami lang maliligtas church. Dito ako nagsisimba. Tapos pumunta ako sa Holy Hall Church. Banal na Butas Church. Dito sa KLM Church, dito ako nagsisimba pero nagbibigay ako ng tithes doon sa tinatawag nating Holy Hall. Kasi gawain ko yan dati mga kapatid. Lalo na kapag ang simbahan na malaki, dyan ako umanib. Hindi ako nagbibigay ng tithes dyan. Doon ako nagbibigay ng tithes sa mga maliliit na simbahan. Kasi meron akong mindset before na gusto kong tulungan yung mga small church. No, yung mga house church na sila ay uusad. No? Ganyan ako very devoted nung ako kay born again. So, na-discover ng pastor ko sa simbahan na hindi pala ako sa kanila nagbibigay ng tithes. Nagalit ang pastor ko. Sinabihan ako ng pastor ko, James, kung ikaw ay kakain sa Jollibee pero sa McDo ka magbabayad, tama ba yun? Sabi ko, oo pastor. Hindi yun tama. Hindi talaga yun tama. Mali talaga yun. Nakakain ka sa Jollibee, pero doon ka sa McDo magbabayad. Dapat kung sa Jollibee ka kakain, sa Jollibee ka magbabayad. Kung sa McDo ka kakain, sa McDo ka magbabayad. So, ang conclusion ng pastor ko, ganon. So, kung ganon, bakit ka dito nagsisimba, pero yung tithes mo, binibigay mo sa ibang simbahan? So sabi ko naman sa isip ko, pastor, itong simbahan mo at ang simbahan na kung saan ako nagbibigay ng tithes, pareho ba ang Diyos nyo o hindi? Sabi ng pastor ko, pareho. So therefore, pareho lang na kung saan ko ibinigay ang tithes, pareho lang pala ang Diyos. Dahil ang tithes ko ay para sa Diyos, hindi para sa inyong pastor. Tama ba? Mali? Hindi nakasagot ang pastor ko. Sinabihan ko na,
na tinitestingan ko ang bawat espiritu. Kaya doon ko napansin mga kapatid that there is something wrong with you sa inyong mga born again. So sabi ko, Pastor, saan ko ba ibibigay ang tithes ko? Sa pastor o sa Diyos? Ang sagot ng pastor ko sa Diyos, so therefore, ang Diyos ba dito sa kabilang simbahan at ang Diyos nyo magkapareho? Oo, dili. Oo, hindi. Pag sabi niyang oo, so walang problema. Hindi na siya makasagot. So doon ko nakita na tithes ang habol nyo. Tapos maglokohan pa tayo? Wag na. Kasi alam na alam ko kayo. Yun nga ang sinasabi ko. Pagdating sa born again churches, kabisado ko kayo. Dahil masyado akong aktibo dati. Kung kayo nga siguro nagpa-part-time lang kayo sa pagiging active sa born again, ako full-time. Kaya ayaw ko yung lokohan pagdating sa ganitong klaseng larangan. Kung Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses, maluloko nyo ako. Sige, grant. Maluloko nyo ako kung ano mga gawain nyo sapagkat hindi naman ako lumaki dyan. Pero pagdating dito sa born again, huwag nyo kong lokohin. Kasi dati ako dyan. Ha? Pangatlo, anong rason kung bakit masyado kayong affected kung may isang membro na lilipat sa inyo? Because puro kayo self-interest. May mga sariling interest kayo. Yung ibang churches sa born again, palakihan ng simbahan, paramihan ng miyembro. Ayan. Kaya ang resulta, kapag may isang miyembro na lilipat, parang nanghihit-ayang, parang mawawalan ng pag-asa. Ano ba yan? Wala namang, kung bakit, kung lilipat siya ng ibang church, hindi na ba pareho ang Diyos na sinasamba niya? Magkaiba pala ang Diyos niyong mga born again. See? Tapos ngayon, ang lakas ng loob niyong mag-comment yan na, ay, yan si James, hindi yan tunay na born again. Hindi nga, alam na alam ko kayo, tapos hindi yan tunay na born again. Siguro, mas kabisado ko pa nga kayo eh. Mga kalgalaw ninyo, kung paano kayo mag-church planting, paano magsimula ang simbahan, paano nyo iparehistro sa SEC, sino ang ilagay nyong senior pastor, paano maging bishop, sinong ilalagay nyong associate pastor, paano magkaroon ng ordination. Alam na alam ko yan. Kaya huwag nyo kong gamitan ng mga kung ano-ano yung mga sinasabi dyan. Ha? So dyan nyo makikita mga kapatid na mamili ka. Mamili ka, ha? Kayong mga Katoliko na bago kayo aalis sa pagiging Katoliko, mamili kayo. Dito kayo sa Katoliko na kahit sang simbahan ka, mas St. Jude, mas San Pedro, San Lorenzo Ruiz, kahit saan. Saint Padre Pio, parish. Kung saan ka pupunta, wala kang problema sapagkat pareho lang ng Diyos ang ating sinasamba. Ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung dito ka nagiging aktibo sa San Pedro Cathedral tapos lilipat ka ng St. Jude, walang problema sapagkat ang banal na dugo at katawan ng ating Panginoong Hesus na inalay sa San Pedro Cathedral ay pareho lang sa St. Jude. Ang dugo at ang katawan ng ating Panginoong Hesus. May pari sa San Pedro, may pari sa St. Jude. May Holy Eucharist sa San Pedro, may Holy Eucharist sa St. Jude. May mga santo sa San Pedro Cathedral, may mga santo sa St. Jude. Oh, ngayon, anong kaibahan? Wala. Ang kaibahan ng address at kung sino ang namamahalang parish priest. Yan ang sinasabi ko na sa simbahang Katoliko hindi kayo pinipilit. Kahit saan kayo magsimba. Kahit nga, kung lilipat kayo ng born again, hindi kayo pinipigilin ng pari. Pero ang pari, nagbibigay ng advice bago kayo aalis. Ang problema kasi sa mga Katoliko, aalis lang, tapos hindi magpapaalam sa pari. Yun ang dahilan na bakit kayo naluloko ng pastor. Sapagkat bago kayo umalis, bago kayo umalis, wala kayong pagpapaalam. Kaya sa mga Katolikong may balak umalis sa pagiging Katoliko, magpaalam kayo sa pari. Magpaalam kayo sa mga CFD. Baka anong reason nyo kung bakit kayo aalis sa simbahan? May 3 rason lang yan eh. Kung bakit kayo aalis sa simbang Katoliko. Number 1, may sama ng loob sa parish priest. May sama ng loob sa lay minister. May sama ng loob sa PPC. May sama ng loob sa choir. May pangalawang reason is tinatawag nating self-interest, opportunities, scholarship, 2 kilong bigas, noodles at saka sardinas, pera, libre pamasahe, libre hatid, libre snacks pagkatapos ng church service, ang dami. Self-interest. Pangatlo,
kulang kayo sa kaalaman sa doktrina. Kaya mga kapatid, pagnilayan nyo bago kayo alis sa pagiging Katoliko, at diyan nyo makikita kung ano ang mga kalakaran ng ibang sekta, kung bakit masyado silang agresibo sa pagre-recruit ng mga kapwa nating Katoliko. Kaya sa ating mga Katoliko, magpatuloy kayo sa pag-aaral sa ating pananampalatayang Katoliko. Meron po akong libro dito, actually from CFD Panabo ito. Pero ang problema lang nito mga kapatid, Bisaya, no? Ang tinuod nga pagtulunan sa Dios katinawan. No, dito ang mga topic, no, patungkol lahat ng mga atake ng Protestante nang dito. No? So, Bisaya kasi to, sige lang, mag-uusap kami ng author nito kung baka pwede siyang mag-translate sa Tagalog. No, ang author po nito, ang nag-compile po nito si Brother Chris Alumbro Husol, no, isa sa mga kilalang CFD sa Panabo. Nasa Kristiyanong Ligaw page din to siya. No, kung maari na sa mga Bisaya diyan, kung maari na mag-order kayo nito sa kanya, no, tinutulungan ko lang din siya kasi para naman din to sa inyo, mga kapatid. Pwede niyo siyang i-contact sa number niya, no, sa Smart sa 0912, itong Smart na to, 0912 7740-645. O ulitin ko sa Smart, 0912-774-0645. Kung sa TM naman kayo ko-contact, 0935-322-0395. TM yan. Ulitin ko, 0935-322-0395. Brother Chris Posol. Again, Bisaya po to ha, baka may mga Tagalog mang contact sa inyo, tapos mabibigla kayo mga binabasa nyo, hindi nyo naiintindihan. Pagsisikapan lang po namin na baka ma-translate namin sa Tagalog nang sa ganon ay makatulong rin, no, sa kahit sa pagbabasa nyo nito sa libro na ito ay matutunan nyo ang mga bawat doktrina ng ating Santa Iglesia Katolika. Like for example, nandito ang CFD history, kung paano nagsimula ang CFD, Saint Peter and Papacy, Ecclesiology, Vicarius Christi, the history of the Bible, tradition, Holy Trinity, Christology, Christmas, no? Misa de Gallo, Mariology, Rosary, the Sacraments. Nandito lahat ang index, no? So, yan lang, ha? So, patuloy tayo mga kapatid sa pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. At again, nagpapasalamat ako sa inyong pinansyal na suporta na nakalabas talaga ako sa hospital na zero balance. Thank you so much sa Panginoon at maraming salamat sa inyong suporta. Ang Diyos na bahala na gaganti sa inyo mga kapatid. Ang maibalik ko lang sa inyo ay ang pagtuturo sa ating pananampalatayang Katoliko. Kaya ngayon na ako nakabalik sa paggagawa ng video. Pagdasal nyo ako sa very, what we call this, healthy body, no? Para makapagpatuloy tayo sa paglilingkod. Body, spirit, and mind. So alagaan natin ang ating utak, ang ating katawan, at ang ating kaluluwa. Tatak CFD with a humble heart. God bless you. For God and for the church, we are one CFD. Bye-bye.